isa-isahin natin yung mga accusations. Yung COA, hindi pa kasi final. Alam naman natin yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court. Yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, dapat file nila sa Department of Justice. Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi, not anyone else? Dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Bakit hindi siya panagutin criminally? Yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? Kay Madraga, wala namang ebidensya, di ba? Ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin, di ba? So yung 18 Marines, di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag?